Yo! Alright, good morning everyone! Si Tukmol may atraso yan. Tignan nyo, ginawa sa ano? Linoleum. Kasi dede na, dede! Ay! Ito naman masyadong sensitive! Malaking bagay din sa akin mga kapanalig na lumaki ako sa sa hirap. Hali lang magsalita ka nga para may pag-usapan lang tayo. Topic tungkol sa Simulan ng magkulitan kasama si Nuy TV. Good morning mga kapanalig. Ngayon po ay Monday morning. So si Kadede nakauwi na po at ako na lang mag-isa dito. Ngayong umaga na to, maglilinis muna ako ng bahay, yung mga plato na pinagkainan. Hugasan ko yan. Tapos nakapaglaban na ako kanina mga kapanalig ng mga iba kong natira na mga damit na naiwan sa washing machine. Ayan po. Nasampay ko na yan. May kumot pa doon. Naka-dryer lang. So hugas muna tayo. Ang plano ko ngayong araw na to, puro paghahanda sa pag-akyat namin sa Banao mga kapanalig. Yung aking tent, ano pa ba? Yung mga pangluto. So hindi ko na dadalin halos lahat ng gamit ko sa pagka-camping. Kasi ano naman nandun na rin naman lahat. May dala kaming mga kaldero, kawali. Pangkalahatan na kasi yun mga kapanalig. Kasama yung mga kaibigan ko sa Tansa. Isang lutuan na lang yun. Tapos pinaghati-hatian na lang namin. Buksan muna natin ang bintana para mahangin. Ayan, para habang nagugas ako ng pinggan dito. Ayan pasok agad yung sariwang hangin. Alright, so konting araw na lang. Makakabitan na tayo ng bintana. Hinihintay natin lahat. Bintana! So itong ating gripo na nakakonekta sa water filter, ginagamit ko siya ng panghugas ng pinggan mga kapanalig, yung pangbalaw, tapos ano pa ba? Basta yung pwede siya magamit para yung lasa ng filter niya nawawala. Kumbaga umaagos mga kapanalig Nung umpisa kasi lasang filter siya. Siyempre yung mga nasa loob nun, may mga lasa yun, di ba? So ngayon unti-unti na siyang nawawala. Hugas. Banlawan lang natin may mga kanin. Masyado tayo magiging busy nitong month ng April. Marami tayong maganap sa buhay. Kaya abangan nyo ang mga mangyayari. Yung pala, yung plano namin, di ba nakwento ko sa inyo, nasi Kapsulungan yung mga kasama sa pamamasyal, na iba kasi mga kapanalig, sila kuya, hala, yun, mano na, sila kuya, babalik naman agad dito pag pumunta ng Simara. So sa 26 nandito na sila agad. So 21, kung matutuloy sila, pupunta sila ng Simara sa Romblon kila Kayumot. Ano pa ba? Tapos, ayan sila kuya ng mga kasama ko dito. Pagbabakasyonin ko nga sila ate.
Yan na, pagkalipas ng ilang siglo, natapos din. Naugasan na natin yung pinggan, kaldero. Naayos na rin natin yung kalan, napunasan na natin itong pinaka-lababo. So okay na tayo dito, goods na tayo. Sa iba naman, maliligo muna ako mga kapanalig. Para mamaya, wala na akong intindihin, mabango na ako maghapon. Sasampay ko pala muna yung yung aking dadalhin doon sa Banahaw, yung pinakasapi ng tent. Tapos, ayun na, isi-set up na natin, lalagay na natin lahat sa bag ng mga importanteng kailangan madala doon sa Banahaw. Alright? Nakakapagod din maglinis ng bahay Ang paglilinis ng bahay, mga kapanalig, nakakapagod yan. Pero once na nakita mo na natapos mo na lahat, nalinis mo na lahat, nakakawala ng pagod. Kasi maliwalas na sa paningin Diba? Minsan nakakapagod kahit hindi ka gumagalaw. Titignan mo lang yung bahay na marumi, nakakapagod na sa pakiramdam Kala mo talaga sobrang linis sa bahay Nako. Tokmol! Ito pinakain ko na sila kanina. Lilipat ko na yung kainan nila dito. Si Tokmol may atraso yan. Tignan nyo, ginawa sa linoleum. Nakulong siya dito kahapon sa sa loob. Pinagngat-ngat na naman. Ayan hanggang dito Tokmol ang ganda-ganda ng Ito si Tokmol pasaway. Ay yung nakakatakot ko yung ngat-ngat ng ngat-ngat. Kaya dito sa swimming pool daw mapakali dyan nun Let's go. Ganda ng panahon ngayon. Kanina walang araw, ngayon sumisikat ng araw. Sampay ko muna to. Ano, okay ka na? Okay na siya Good. Hanggat may araw, isampay. Tara na. Ay, look ko. Dumiyan pa. Sumayan pa. Saan sasampay ito? Dito na lang ulit. Sa may bakod. Para tuyo. Dito. Tokmolenius. Tara na maligo. Fresh na naman ang panot. So doon na tayo sa bahay. Uy, nagkalkal ako ng short. Yung short na suot ko kanina, nakita ko yung susi. Eto, hinahanap ko na naman nung nakaraan. Sabi ko, okay, hindi ko na to hahanapin. Makikita ko rin yun. Tingnan mo, nasa short ko. Eto po yung susi dito. Yan, susi dito sa malaking salamin. Pagdala mo to, pwede kang pumasok dito galing sa labas. Diba? Malamang di ka naman pwede pumasok pag galing ka sa loob, diba? Tama naman ako. Ayan ang susi. Itabi na natin. Importante yan. So, itong bahay, iwan natin ng malinis bago tayo umalis para hindi naman kawawa at hindi pamahayan ng kung ano-anong insekto. No? Katulad dun sa kubo dati pag iniiwan namin, pagbalik, yung mga pinggan dun, puro insekto na, ganyan, puro agyo. So dito maalagaan na natin. Kasi nga, ito, nasa loob na tayo ng bahay. Safe na, no? Sipilyo muna akis. Pag naiwan ako dito mag-isa sa Pampanalig, na-enjoy ko yung sarili ko bilang bilang mag-isa. Kasi napipili ko sa sarili ko na ako, independent. Hindi nakadepende sa mga kasama ko kung ano yung gagawin. Ako mismo gagawa sa sarili ko pag ako mag-isa dito. Pero hindi ko naman sinabi na forever ako mag-isa dito o lagi ako lang kasama. Siyempre, mahalaga pa rin na nandito sila kuya, ganyan, yung team Kapanalig na pupunta dito. Pag nandito kasi si kuya, siyempre si kuya ang nagluluto, ganyan, di ba? So meron tayong naasahan na magluluto. Pero pag ako lang, napipil ko, na-enjoy ko. Kanya naghugas ako ng pinggan. Hugas ako pinggan. Nagluluto ako. Kumbaga, na-enjoy ko lahat ng gawaing bahay, mga Kapanalig, kahit ako mag-isa. Sabi ko nga sa inyo, burara akong tao, pero hindi naman sobrang dumi. Tama ba yung word ko? Basta pag nakita kong madumi na, hindi ko na hinahayaang dumumi pa. Nililigpit ko na kasi naiirita na ako, mga Kapanalig.
Oh, yan ako. Pati pag sisipilyo, sinama ko na. Dagdag oras din yan. Ang gara ng yero dito, pag hindi ka sanay, magugulat ka talaga eh. O kaya matatakot ka. Kasi pag pag maaraw, parang may pumupukol na bato. Alam niyo yan ni paring Jose, kasi yung bubong niya ganun din. Parang may pumupukol na bato, tapos parang may umaano ng mga ibon, naglalakad-lakad kahit wala naman. Kaya yun, nasanay na rin naman ako. Noong una sabi ko, ano yun? Parang may namumukol. Dahil siguro sa init yun. Oh yeah. Fresh na. Pwede na makipag-halikin eh. Pwede na makipag-lips. Yan. Kaya lagi kayo magtututbrush ha. Huwag niyong kakatamaran yan. Ako kasi pag hindi ako nakapag-toothbrush, pwede ko ang bigat ng pakiramdam ko. Yung parang ang bigat ng bibig ko, gano'n. Tapos nakakailang kumausap ng tao. Ano kasi ako eh, conscious ako sa sarili ko, mga kapamilya. Pag naano kong medyo mabaho yung damit ko, parang ilang na ako lumapit sa tao, ganyan. Tapos basta masyado kong conscious. Tama ba yun? Hindi ko na naman sure kung tama yung term ko, yung English ko. Basta gets nyo na yun. Buksan muna natin to para pumasok naman yung sariwang hangin na galing sa kagubatan ng Kalaka, na ang mga nakatira ay ang mga ibon, mga insekto at iba't ibang klaseng hayop. Yo! Alright, good morning everyone! Yan. Pansin ko sa sarili ko, mga kapanalig, ako may pagkaano ko eh. Magaling ako makisalamuha sa tao, magaling ako makipag-usap, at kaya ko makisabay, no, sa mga kulit ng tao. Nakikita nyo naman sa vlog ko yan. Pero napansin ko sa sarili ko na may pagkaano ko, introvert ba, doon? Yung parang, minsan parang nauubos yung energy ko pag maraming tao, lalo na pag hindi ko kilala. Kunyari, meron tayong pupuntahan. Papasok ako sa isang lugar na maraming tao, parang nahihiya, nangangapa, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Di ba may mga taong sobrang sanay humarap sa tao, ako kasi hindi ganun eh. Parang ganun yung pakaramdam ko, para akong nauubos yung energy ko. May gano'n akong part sa sa sarili ko eh. Hindi talaga ako halos yung palagi kong kaya humarap sa mga tao, na palagi makapal mukha ako. Laging nahihiya din ako, no. Buksan muna natin. Wow! Uy! Nakabukas pa palang ilaw. Buti na lang nakita kong nakabukas ang ilaw dyan. At naalala kong hindi pa ako bayad sa kuryente. Isa na yata yung senyales na nagsasabing, Louie TV, magbayad ka na. Diba? Okay. Sige na. Akit muna ako dun. Papatayin ko. Sayang naman yung konsumo. Nakakaya kay Kuya Terry. Sabihin masyado akong sayang sa kuryente, wala naman tao dito sa loob. Nakabukas pang ilaw. Ganyan, yung ilaw na yan ang bibiling ko, ganyan kalaki, para talaga maliwanag ang buhay natin doon sa loob ng bahay. Ugala na tong mga aso. Hindi ko alam kung sila, kayo ba gumagala mag-isa, naglalakad na, o dinadala kayo dyan ni Peklat para mapaaraw? Bakit sayang walang lalaki. My goodness. Gusto ko kasi lalaki. Pag babae masyadong na. Pero yung iba nandito. Patay natin. Teklat yung anak mo. 6 yan Naging 4 na lang. Parang tinatakwil mo na yung 2. Gusto mo ata pagpapakilala ko pa naman sa'yo, mabait kang ina. Dahil kahit malalaki na yung 2 mong anak, si Tukmol tsaka si Tek-Tek, kinukutuhan mo pa. Tapos ngayon makikita ko yung 2 nando sa baba. Kunin mo dun. Tara. Kunin mo yan. Yung anak mo, kunin mo. Tara. Oh, ba't nandyan yan? Ikaw anak-anak ka tapos hindi mo kayang panindigan. Sige na. Ano mo? Bitbitin mo. Ay. O higa ka dyan. Padidehin mo.
Kadali mo yan, dalawa. Ano gusto mo dyan? Ay nako. Kinakausap talaga yung aso. Ayan, dede na raw. Ayan, nakikinig. Naglalakad na pala kasi. Oh, dede na, dede. Ay! Ito naman masyadong sensitive. Ayan, papadede na nga kayo ng ina mo. Oh. Ayan. O, diba? Ganyan. Hindi mo parang may paborito ka lang eh. Gampanan mo yung pagiging ina mo. Right? Very good. Mabait ito si Peklat eh. Good girl. Nasaan na ba yung dalawa? Mukhang na Marshall na naman ah. Ang bilis lumaki nun eh. Si Tokmol tsaka si Tek-Tek. Tokmol! Tek-Tek! Si Tokmol medyo mailap pa rin sa akin. Siguro dahil yung sa ano, sa pangalan na ibinigay ko sa kanya, hindi niya matanggap. Ito si Tokmol. Ano Tokmolanius? Ha? Ano yung ginagawa mo? Nagre-rebelde ka ba dahil binigyan kita ng pangalan na Tokmol? Kaya ganito ginagawa mo sa ano ko, linoleum? Sumagot ka. Ano po? Lahat talaga kakausapin mo dito. Magkaroon lang ng vlog eh, no? Ikaw naman! Porket alam mo na dyan yung pagkain, nakatambay ka na dyan sa rep. Tingnan mo, pag binuksan ko yan, maamoy niya, di ba? Namamama niya, no? Sabi niya, hinihintay ko. Nakakain mo lang. Dito na, nakakain mo lang. Habang lumilipas yung panahon, mga kapanalig, na meron kang ginagawa, yung mga lumilipas na panahon na yon ay hindi nababaliwala, mga kapanalig. Dahil nga may ginagawa ka, 'di ba? Kaya sa future magandang ano 'yan. Magandang kakalabasan. Wow, ang sarap talaga sumilip dito. Pag stress ka, silip ka lang diyan sa kubo pati sa likod. Pagmasdan niya mga halaman. Sobrang ano sa pakiramdam, nakakagaan. 'Di ba, kakwate? Kinausap yung kakwate, laki ng kakwate dito. Ayan, tapos meron tayo dito na ano. Lagi ko nakakalimutan yung ano nito, yung pangalan nito. Yung ano, takot daw ang lamok diyan eh, pati ahas. Yung iba bangong-bango diyan, pero ako na ano ako diyan, iba yung amoy para sa akin. Oregano. Tapos may pandan pa tayo doon. 'Di ba? Oregano nga pala tawag diyan. 'Di ba ako nagkakamali? Excited na akong umakyat ng Banahaw. Yung Banahaw, mga kapanalig, napaka-importante sa buhay ko niyan. Kasi yan talaga ang pakiramdam ko sa sarili ko na nagiging gabay ko sa lahat ng ginagawa ko sa buhay. Kasi lagi ako umakyat diyan, humihiling. Nangyayari yung mga hinihiling ko, mga kapanalig. Tapos yung mga maliliit na bagay, kung iisipin ko, nangyayari pala yung mga maliliit na hinihiling ko nung bata pa ako, kasi second year high school pa lang ako. Ang dami ko nang hiling. Tapos yung mga detalye, kahit kung isipin mo, mga nangyari pala, akala mo walang dumadating sa mga blessings, pero meron na pala yung mga ganun. Tapos ngayon ito, yung mga blessings na katulad nito, sabi ko, sa tingin ko Banahaw talaga yung gumabay sa akin. Kasi pagdating sa bundok, nagpapasalamat talaga ako. Humingi ako ng tawad sa lahat ng nagagawa kong kasalanan. Humingi ako ng gabay. Sabi ko nga, hindi ako mabuting tao as in talaga eh. Na marami rin ako nagawang kasalanan, pero bakit ako binibigyan pa rin ng blessing, mga kapanalig? 'Di ba? Ang dami ko ring mga pagkakamali sa buhay, pero ito, binibigay pa rin sa akin yung mga ganitong pangyayari. Na magkaroon ng bahay, na magkaroon ng pagkakataon, na makilala ninyo, na makilala ng tao sa mga magitan ng YouTube at kumita dito. Yan, nakakatuwa lang. Thank you Lord, I love you. Basta isa sa sekreto para magkaroon tayo ng isang tawag dito, ng magkaroon tayo ng peaceful ba na pag-iisip, no? Dapat lagi naman natin naririnig to sa mga tao, di ba? Sa mga coach na dapat huwag kang makikinig sa mga negatibo, no? Na kung ano yung mga sinasabi ng tao sa iyo. Huwag ka makikinig. Kung alam mo naman sa sarili mong hindi ka ganun, 'di ba? Tatamaan ka lang naman kung kung yung sinasabi ng tao ay totoo, 'di ba? Basta ka lang, tuloy-tuloy ka lang.
Parang ginagawa ko kahit anong mangyari, tuloy-tuloy lang ako. Tuloy-tuloy. Teka lang, pahabol. Siyempre, makikinig ka rin sa mga payo ng iba basta alam mong makakabuti sa'yo. At alam mong talagang may magandang kakalabasan, 'di ba? Makinig ka, wag kang wag sarado yung utak mo, okay? Ikaw, saka pa eh. Magpapasa muna ako ng video. Simula nung napasok ako sa YouTube, mga kapanalig. Sinanay ko na yung sarili ko na na magbigay ng magagandang salita sa mga tao katulad ninyo. Kasi siguro inilagay ako dito sa ganitong trabaho para nga magbigay ng inspirasyon, diba, sa mga nanonood, sa ibang tao. Nakwento ko na ba to sa inyo? Kasi ako yung tao na parang ayoko magbibitaw ng mga salitang magaganda, yung mga salitang pang-inspirasyon sa iba kasi baka isipin nila na ayabang ko. Kaya sa Facebook hindi ako ganong nagpo-post ako ng mga achievements ko katulad ng bahay yan. Nag-i-story ako, pinapakita ko kung ano yung natatapos dito kasi proud lang ako. Proud lang ako na nagawa ko yun, no? Proud ako na naabot ko yung mga ganito. Dati naiilang talaga ako kahit dito sa vlog, ayoko magsalita ng mga yung mga talagang mga ma-inspire yung tao sa mga sabihin ko kasi syempre nagumpisa ako sa kalokohan lang, 'di ba? Sa mga jokes, kapukulan ko si Idol Japper Sniper. Pero sabi ko dapat sanayin ko yung sarili kong ganun din. Kailangan maging magandang example din ako, 'di ba? Para sa mga manonood sa akin na kapulutan ako ng aral na hindi lang puro kalokohan. 'Di ba? Gusto ko makuha nila yung diskarte kung ano yung ginagawa ko. O hindi lang kung ano yung ginagawa ko, gusto ko sila mapasaya. Kayo yung mga nanonood, 'di ba? Gusto ko kayong bigyan ng ng kasiyahan. Yun lang. Sa salamat nanonood pa rin kayo dito. Kahit pa ikot-ikot lang ako dito, no. At alam kong kabisado nyo na yung bawat galaw ko dito. Buti nga binigyan ako ng Diyos ng ganitong talento na kahit ako lang ay mag-isa, nakakapag ako sa inyo, nakakapag-update, nakakapagawa ng vlog. Binigyan ako ng talento na kausapin yung mga halaman, kausapin yung hangin, yung mga insekto, yung mga bagay na hindi ko nakikita dito, gano'n nakakausap ko. Kaya salamat sa inyo sa suporta. Malaking bagay din sa akin mga kapanalig na lumaki ako sa sa hirap. Hindi ako lumaki at hindi ako pinanganak sa isang mayamang pamilya. Kasi natutunan ko kung ano talaga yung buhay. Natutunan ko kung paano dumiskarte. Marami akong natutunan at maraming nangyari sa buhay ko na nagbigay aral sa akin mga kapanalig, no? Dahil sa mga experience na yan. Ayun yung mga experience na hindi maiintindihan ng mga taong yung sobrang blessed na lumaki na sila sa pamilya na nandyan na lahat. Ang poproblemahin mo lang yan, ang pag-aaral. Wala kang poproblemahin sa ang anin mo lang yung pagpasok. Yung tuition meron Parang ganoon, walang poproblemahin sa pera, ganoon. Basta ang mahalaga mag-aral ka lang, yung mga ganoon. Kumbaga, nandiyan na lahat. Nandiyan na lahat, ibibigay na lang sa'yo, mamanahin mo na lang. 'Di ba? Pag hiningi mo, ibibigay. Hindi ako ganung lumaki. Kaya sa part ko na hindi naman sinuwerte na pinalaki sa mga pamilya na mayaman, na may kaya, swerte naman ako sa part na ang dami kong natutunan sa buhay ko mga kapanalig. Kung paano ako umahon, 'di ba? Kung paano ako bumangon sa pagkakadapa, masyado madrama yun. Yun. Sa lahat ng diskarte ko sa buhay ko, kung iisa-isahin ko mga kapanalig, sobrang makulay mga kapanalig, no? Kung paano nagsimula lahat, masyadong makulay, kalokohan, may drama, ganun lang naman kung hindi ka pinanganak na may kaya o mayaman. Tingnan mo lang yung sarili mo mga kapanalig, kahit hindi ka pinanganak sa ganung estado ng buhay, bless ka na rin kung binigyan ka ng talento, no? Hanapin mo lang sa sarili mo mga kapanalig kung anong purpose mo sa mundo. Parang ganun.
Hanapin mo lang kung para saan ka ba talaga. 'Di ba? Lahat naman tayo dito nabubuhay kasi meron tayong mga mission. 'Yan ang sabi nila. Baka mapunta pa tayo sa Bible ah. Baba na ka tayo dito. Baka mapunta na tayo sa ano, hindi naman tayo nagiinuman. Parang ganun kami, no? Halos lahat pag nagiinuman yan, sa umpisa, jokes, ganyan. Kwento ng mga kalokohan, bandang huli. Ayan na, kwento nung past, high school, elementary, tas mapupunta na sa Bible, sa universe, kung saan. Tapos sa mga trivia na, nagpapagalingan na. May ibon, no? Yan, tinitignan niya rin yung sarili niya kanina eh. Tweet. Sarap ng tambay mo, hindi mo alam nakunan ka na ng camera. Fly na, fly. Ikaw ba natanong mo na sa buhay mo, mga kapanalig, kung para saan ka? Baka para sa akin ka. Corny. Yan tayo eh, sarap ng buhay, pagkakain. Oh? Pagkakain, dyan na lang uupo eh, no? Kaya puro balahibo eh, no? Uli lang magsalita ka nga para may pag-usapan lang tayo. Topic tungkol sa ano, kung anong problema ng mga pusa. Sige na, magbigay ka naman ng topic natin para humaba-haba naman tong oras. Wala talaga tayo asahan dito, puro kain lang to eh. Biglang magsalita, no? Baka mapauwi ako ng nabutas ng pag biglang nagsalita yan. Ang daming ibon na ano, tinitignan niya yung sarili niya. Alam niya kayang sarili niya yan? Hi ibon, what's your name? Narinig niya. Pero babalik yan. Hi, what's your name? Ano yun lang natin tong screen para makita natin ng maigi. Ayan. Maliit pa tong Maya na to eh. Mukhang pagod siya sa paglalakbay. Galing sa kagubatan. Naghahanap ng makakain para sa kanyang pamilya. Bata pa siya pero masipag na. Lipad. Nakikipag-usap din. Kung marunong lang ako mintindi ng mga lengguwahe ng hayop, hindi talaga tayo maubusan ng content eh. Baka isama pa ako nito sa bahay nila eh. Hindi sa taas marami ng ibon. Mga bumabangga din. Masyado silang kung sino yung nakikita nila, no? Hindi pa kasi ang technology sa kanila eh. Hindi pa masyadong hindi pa masyadong okay. Uy, pagdating ng araw pag natuloy yung campsite ko doon, punta kayo Kumbaga, supportan nyo na sa akin yung mga kapanalig. Yung mga mahilig sa nature. So pag pumunta kayo dito, makikita nyo na yung area. Tapos, makakapag-banding pa tayo. Masasama ko kayo sa vlog, 'di ba? Tapos maramdaman nyo pa dito yung klima. At makikita nyo mismo yung pagmumukhang to na hindi nyo pinagsasawaan. Makikita nyo yung bahay. Yun nga, itutuloy ko na talaga yun. Matagal pa, pero ibinabalita ko na sa inyo mga kapanalig para mapaghandaan nyo rin. No? Gagawa ko ng isang page para makapagpabook kayo. So, pag nandyan na kayo, syempre, may time ng banding-banding, ganun. Pero syempre, yung privacy natin na bawat isa, may din. Kunyari kayo, nagbabanding na kayo doon. Hindi ko na kayo papakailaman. Diba? Ano ko naman yun, lalagyan ko ng parang harang para may din kayo doon. May time na magbanding kasama yung kayo, pamilya, barkada. Mangyayari yan mga kapanalig dahil lahat ng pinaplano ko ay nangyayari. Talagang ginagawa ko ng paraan, ginagawa ko lahat para matuloy, no? Para sa akin din naman yun eh. Para sa future, sa pamilya, para makaipon, para magamit ko din yung lupa doon sa baba. Siguro dapat tigilan na natin tong na to, kadaldalan. Magpapaalam muna ako mga kapanalig sa ating vlog ngayon. Yung tulad nga na sabi ko, mag-aayos pa ako ng mga gamit ko na dadali natin sa Banahaw. Hintayin nyo lang po yun. Ulitin ko ulit, walang sawang pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin hanggang ngayon na nanonood pa rin. Silent viewers, sa mga sponsors, sa mga bababait na talagang nandyan na hindi bumibitaw, napakahigpit ng hawak. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magsama-sama tayo hanggat may YouTube, Isang pamilya na tayo dito. I love you all. Bye-bye. Simulan na